Felipe, Mr. Supranational Philippines. We're halfway through. Just 5 more spots. So atin pong napanood mga kapolitika ang performance ni Mr. Philippines Supranational 2026 Felipe Marasigan dito sa kailang Supra Model of the Year dahil nakarga po sa top 10 finalists ng Supra Model of the Year itong ating pambato dito sa runway challenge nila na ginanap kahapon. So atin pong pag-uusapan kung ano nga ba ang dahilan o rason bakit maganda ang kinalabasan ng performance ni Felipe dito sa kailang activity dito sa Supranational 2026. So sabi dito, Felipe Marasigan advanced to the finals of the Supra Chat and the top 5, top 10 of the Supra Model of the Year challenges at the Mr. Supranational 2026 pageant. Winning the Supra Chat challenge secures an automatic spot in the pageant's top 20. Challenge progress and placement. Supra Chat final advance to the top 10 finalists roundtable discussions. So, maka-advance sa next round itong si Felipe Marasigan dahil pasok siya dito sa top 5 Supra Model of the Year. So, dito mga kapolitika is nahihalin tulad ng ating mga netizen si Felipe dito sa performance ni Katrina Ligado kasi nakita natin doon sa sa kanyang performance sa runway na ang sabi ng ating mga netizen ay ang dahilan di umano bakit natalo itong si Katrina ay hindi daw pang model yung ginawa niya doon na pagrampa kasi nakasmile siya. Hindi katulad sa ginawa ni Felipe na seryoso at fierce yung kanyang looks dito sa pagrampa sa runway. So dapat is ganun daw ang ginawa ni Katrina Ligado doon sa kanyang pagrampa sa Model of the Year, Supra Model of the Year. At in fact ay nahalintulad nga siya dito kay Tara Valencia last year kung saan ay fierce at very serious yung kanyang mukha sa pagrampa. So ganito daw dapat yung ginawa. Kabaliktaran itong ginawa ni Katrina Ligado na all smile siya while nagrampa doon sa sa Supra Model of the Year. So yun ang missing points ni Katrina kung bakit siya natalo dito sa Supra Model of the Year. Pero on the other side naman mga kapolitika, mayroong mga usap-usapan dito sa social media. Hindi ko lang alam kung ito ay totoo o hindi, pero di ba na-mention natin at na-report natin doon sa ating mga naunang video na paborito daw itong si Katrina ng organization at may posibilidad daw di umano na siya ay makarga sa top 5. So sana is totoo itong mga usap-usapan o chika dito sa mundo ng social media at hindi naman natin kinukumpirma kung ito ay totoo. Pero ang sabi dito ay paborito daw itong si Katrina Ligado. But I doubt if this is true. So sabi dito sa sa post, Chika time. To those who underestimate Katrina and have already concluded that she won't make it to the first cut, let me tell you this from an insider. Gandang-ganda raw ang mga sponsors sa kanya because she's very beautiful. However, the fact is 50-50 ang chance natin of winning. But top 5, yes, sure na, I'm telling you this. According to my source, the organization is eyeing Agnes, Czech, and the Philippines. One of the things we can do para mapansin si Katrina is to hype her up, just like Emma. Basta don't conclude yet. Plus, another T, pasabog daw ang gown. The clue about the gown is Latina Filipina. Di nyo ata kilala si Kat, bubulaga yan sa finals. Just wait lang talaga, forte niya ang finals. Iba ang glow niya kapag finals, yun lang. You can see her aura again.
just like during MUP 2022, which many considered her best form. So, abangan daw natin sa finals kung magkakaroon nga talaga ng pasabog itong si Katrina Ligado dito sa Miss Supranational 2026 dahil 3 araw na lang po ang ating hinihintay at finals na ng Miss Supranational. At atin din po palang napag-alaman mga kapolitika na ang trainer ni Felipe Marasigan ay walang iba kundi si Mr. Supranational Philippines 2025 na si Kenneth Kabungkal, kung saan ay pasok din siya sa top 5 last year. So talagang magaling pala ang trainer ni Felipe, kung kaya nabigyan siya ng tip ni Kenneth dito sa kanyang pagrampa sa Mr. Supranational. So patuloy pa rin po nating suportahan si Katrina Ligado dito sa kanyang laban sa Miss Supranational 2026 na ginaganap ngayon sa bansang Poland. So yun po ang ating pinaka-latest na update dito sa mga kaganapan, at bukas na nga po ang kanilang National Costume Competition mga kapolitika dito sa beauty pageant competition. So ano po ang inyong masasabi dito sa naging performance ni Felipe Marasigan at nakapasok siya sa next round ng Supra Model of the Year? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So kakatapos ko lang pala panoorin itong Miss Supranational 2026 Supra Model. So I was looking for the performance of the one and only Maria Katrina Ligado when she competed in the Reina Hispano-Americana and the Miss Universe Philippines 2022. Gusto ko yung ganong level ng performance niya, guys. Kasi ngayon parang medyo nakulangan ako din sa performance niya. I am not bashing her, guys, but for me kasi yung performance niya kagabi sa Supermodel, parang stiff lang ng konti yung pasarela niya. And I'm asking myself, guys, kung sila ba mismo yung namimili ng mga dress nila o yung team nila mismo or itong organization mismo ang namimili for the candidates ng Miss Supra. Meron siyang mahabang preparation so far, guys, more than 1 year. Sa mga di pa nakakaalam, tayo po ang merong mahabang ongoing streak so far sa Miss Supra from 2012, and hopefully hindi siya maputol this year kay Katrina Ligado, kasi yun din talaga napansin ng mga pageant fans natin dito sa Philippines. Anyways, we're rooting for her. Yung nanalo last year ng Miss Supra, hindi siya nanalo ng Supra Model but she won Miss Supra 2025. Hopefully makuha ni Katrina itong crown natin kasi medyo mailap itong Corona sa Supra and sa Miss World. Okay kayo guys, what are your thoughts about her performance? Comment down below kung ano magiging placement o kapalaran niya this year. Hopefully makapasok siya sa first cut para magdire-diretso na. Bye!